Okay, magandang araw sa ating lahat. So welcome sa discussion natin for today at ang main topic natin ngayon is about barangay budget preparation for the year 2026. So ito ang flow of discussion natin. Una is we need to discuss yung changes in budgeting per local budget memorandum number 92 dated June 9, 2025 versus yung nakaraang taon na basis or guideline for the budget preparation, which is yung local budget memorandum number 90 last June 13, 2024. So para lubos natin maintindihan yung mga changes as per our guidelines na sinusunod tuwing nagbabudget tayo, i-discuss natin ito. Tapos pangalawa is we will discuss yung review of barangay budgeting process for 2026 in the preparation nitong talagang discussion natin, itong barangay budget preparation tutorial using yung system na ginagamit natin, yung barangay budget preparation system or BBPS version 26.3. So without further ado, let us discuss itong changes muna sa guidelines regarding dito sa local budget memorandum, no. So meron ako ditong file, no, isang local budget memorandum number 92 sa number 90. Okay. Yung number 92 dated June 9, 2025. So every time naman taon-taon nagre-release yung Department of Budget and Management ng guidelines, no, para susundan ito, guidelines of the preparation. In this case, preparation ng fiscal year ng 2026. So same manner, nung 1990, naglabas din sila, nung local budget may around 90, no? I mean, naglabas din sila ng guidance at ito'y taon-taon po, no? So tingnan natin yung mga changes nito. So dako na tayo doon sa pinakapunto para hindi na natin babasahin to. Marami naman yung daldal, no? Bale, dinidiscuss itong local budget memorandum nito, yung kasama dito, yung munisipyo or city hall at yung barangay level. So sa unang discussion yan, tinatalakay yung mga legal basis pang City Hall, kaya nagsisimula yan sa L. So sa atin kasi B nagsisimula, Barangay Budget Preparation. Ito L, hindi na natin ito pupuntahan. Since we are focusing on discussion ng Barangay Budget Preparation Form. So, under this local budget memorandum, ito pa rin yung dati, no? Yung mga forms na ginagamit natin, form number 1, form number 2, yung form number 2-A, form 3, at form 4. At bukod doon, meron pang kaakibat ng pagpasa natin ng budget is yung budget message, yung plantilla, which is yung barangay budget preparation form number 3. Then we have the statement of indebtedness and yung BAIP. So anong changes dito? Yung BAIP, dati AIP, ngayon talaga pinarticular na nila, Barangay Annual Investment Program. Okay? So tignan natin yung dating memorandum. So nandito na ako sa yung 1990, yung 90, no, number 90 na budget last year. So, ang tawag pa nila dito is AIP, no? So, to distinguish particularly AIP ng barangay, eh talaga nilagay na natin letter B sila, okay? Naglagay sila ng B dito. So, yun ang number one changes. Okay, tapos, punta na tayo kagad sa mga template ng forms. Okay, yung mga nauna is about yung mga NTA. Then, una na-discuss dito rin yung AIP, pero this is for the munisipyo, no? At, or city. Tapos ito yung form ng Barangay Annual Investment Program. So, ano na bago lang dito is nilagyan nila ng barangay. O, BAIP na, BAIP Preference Code. Yung dati kasi, ang sample niyan is talagang AIP lang. So, nagbago doon. Ayan. So sa kanila is annual investment program dati. Ngayon particularly talaga nilagyan nila ng barangay. Okay? Wala naman nagbago po dito mga sa template ng regarding sa BAIP. So moving forward, punta na tayo doon sa budget preparation forms.
marami pong nabago po kasi, no? Na sa template. Tingnan natin kano yung mga changes. Okay, nandito na tayo sa budget preparation form number 1. So, buksan ko rin din yung kabila, yung last year na guidelines natin. Yan. So, account code, nandito may account code. So, parehas lang din naman, may account code. No? Tapos, ang bago dito is, dati, meron siyang column na income classification. Okay? So, pagdating ngayon sa bago, wala na yung income classification. But, dito under the SARO, no, ito yung nabago. Kasi dinistinguish dito sa RO, hindi na dito sa column. Yung receipts, we have two kinds of receipt, yung regular income saka yung non-regular income. Wherein, yung regular income, mayroong A, B, C, D. So, share from NTA, local taxes, yung B, barangay fees and taxes, other fees charges, 8 to barangay. So, may maliwanag dito yung template kung ano-ano ba yung binubuo ng bawat isa. So, under the share from national and local taxes, naandyan yung NTA, share from national wealth, yung RPT, yung shares on tax from sand, gravel, and other quarry products and community tax if applicable. So, naandyan yan. Under barangay fees naman, ito yung mga butaw o yung mga fees na mismo through the barangay ordinance ay pinapataw nila. Okay? So, kasama dito is yung, ito, marami naman dyan, yung mga clearance, certification, andito rin yung tax imposed on stores, retailers. Ito yung barangay business clearance. Then if ever na nagkaroon ng ordinance regarding sa barangay at may penalties yun for the violation. So dito, nag-estimate na rin tayo ng income. Then yung other fees and charges, so operation of cockpits, places of recreation. So nandito naman po yung mga example. Then we have also yung aid to barangays. So, okay. Tapos we have the next yung non-regular income. So ang mga non-regular income actually non-regular. Ano ba yung mga example ito? Mga subsidies or financial assistance from national government, either from provinces, city, or municipalities, mga grants, donations, mga dividends na receive if ever yung barangay ay may certain investment, proceed from loan if ever yung barangay mismo ang umutang sa bangko. So yung proceed, yung natanggap nilang pera, ay pinapasok dito as part of the receipts of the barangay. So dito po dati is nandito yon sa income classification. Na-identify natin if it is regular or non-regular. So ito po yung nawala ngayong column na to. Then next is wala na. So ito na lang. Yung sumunod na rin is the past year. Then we have the actual. So pares pa rin naman. Then yung current year, nahati, first semester. And then we have the second semester. And yung budget year proposed natin. So, yung later, yung mga later part nitong mga columns na to ay hindi na bago. Okay, moving forward, may mga instruction man po dyan paano pinipila pa yung columns. So, we have the budget preparation form number 2. Sa budget preparation form number 2, so may mga nabago din. Una, syempre, yung BAIP. So, dati kasi ay AIP lang. Ngayon, talagang pinarticular nila, again, as I have said, yung nilagay nila ng barangay. So this one, no, AIP reference code. Then sumunod, account code. Yung account code ay nasa pang-anim na. Okay, na bago. Okay, lumuktaw siya. Tapos yung bago, expected outputs, performance indicator, yung target for the budget year. Then we have yung proposed amount nasa pinakadulo. Yung dati kasi is AIP account code, proposed amount, ito na. Then expected output. So nadagdagan ng yung performance indicators saka yung target for the budget year. So yun po yung nasingit na bukod dun sa nagka-rumble-rumble yung mga column, nasingit itong tatlo na columns na ito. Okay?
And then, yung nilalaman itong budget preparation form number 2, may mga changes din po, no? Particularly, pagdating dito sa basic services. So, dalawa na hati ito. Una, yung GAP, yung General Administration Program, yung GAP. Then the second is yung Basic Services and Facilities Program, yung BSFP. Then yung pangatlo is the Special Purpose Appropriation, yung SPA. So tatlo ang expenditures na type dito sa Budget Preparation Form number 2. At then, under the number 2, yung Basic Services and Facilities Program, dito po na bago, no? Though daycare, parehas din naman, pero maliwanag, PSMOE, Capital Outlay, Health and Nutrition, Peace and Order, Agricultural Services, Katarungang Pambarangay. Ito po yung nabago dyan, yung infrastructure. Yung dati kasi, ang labo-labo, no? Kasi nga, dinefine natin yung expenditure eh. So, yung gumawa ng unang guidelines dito, sinama niya, o General Administration Program, GAP. Then, parehas din, BSFP. Meron ding mga daycare, health and nutrition. Pagdating dito sa infrastructure, sinama niya dito yung 20% development fund under the BSFP. Pero itong 20% development fund, supposedly under ng SPA yan, yung special purpose. So, ngayon, makikita nyo dito, yung dati, dalawa lang, no, basic services, wala yung pangatlo, yung SPA. So, dalawa lang dati ang types ng expenditure. So, nabago siya yung 2025. Ngayon, yung 2026 naman na budget, inayos nila, which is, ito mas malinaw. Dinefine nila yung infrastructure dito para sa BSFP, yung non-development fund. Okay? Tapos, nandyan pa rin yung mga BSFP, niliwanag na Information Reading Center. Ito, nilagay na nila dito. No? Dati wala to, anti-drug abuse campaign. Dati nakaseparate to under ng BADAC. Ngayon, under ng BSFP, naglagay sila ng anti-drug abuse campaign. Then yung to combating HIV, AIDS. So, isa rin sa mga dinagdag nila dito para malinaw. Dati kasi sa mga guideline, sinasabi lang dapat magkaroon ng hiwalay na pondo regarding sa combating HIV. Now, maliwanag dito sa under ng BSFP na merong combating HIV, AIDS na pwede mong pasukan ng pondo under the Basic Services and Facilities Program. And also, nadagdag yung Human Resource Development Program. Dati wala naman to, which is under the account of MOE lang. So, wala siyang PS, wala siyang capital outlay, MOE lang. Then, maliwanag na, hiniwalay nila yung SPA. So, ito yung 20% development pa na binabanggit natin na kanina dito kasi sa Budget Preparation Form number 90, I mean yung Local Budget Memorandum, ay dalawa lang, no? Dalawang klaseng expenditure lang. Ngayon talagang nilinaw na nila. O dapat lang, no, na linawin nila yung expenditures, GAP at PSFP lang. So halo-halo dito tuloy kasi yung BDRRM na andyan kasama sa basic services. Then meron lang siyang other services dito sa baba. Okay? Ito malinaw. Well, we have three major expenditures eh. Yung GAP, yung BSP, FP, saka itong SPA. So nakahiwalay na talaga itong 20% development fund, yung debt service, Sangguniang Kabataan, then we have the barangay disaster risk reduction management, 30 and 70%. Yung other SPA, yung PWD, senior citizen, nutrition, I don't know kung ano pa yung baba, nalimutan ko na. But then, those are the SPA. Okay, naka-separate na, maliwanag na maliwanag. Ngayon, sa template ng ating pang 2026 na budget. Alright? So next, moving forward, ano po nung bago sa iba pang mga forms? Dito sa form number 2-A. So again, yung AIP, so BAIP na. Yan, napaltan lang dito yung pangalan. Ito, napaltan din. PPA, ano ba dati? So tingnan natin yung dati para maliwanag. Lagay dito AIP reference ko sa ngayon BIP, BAIP na. Then details of the project, pinarticular na ginawang PPA na description. Tapos meron din siyang implementation, start and date completion. Okay, hiniwalay lang, lagyan ng column no, para maliwanag. Then meron tayong expected outputs ngayong 2026 and amount. Dati ay
expected output lang. Tapos yung amount na dito sa pangalawang column. Now, yung amount ngayon, nilagay nila sa dulo. Okay, yun ang changes. Bakit importante na naiintindihan natin to? Kasi dati nagte-template tayo ng luma. Ngayon, kapag nagpa-check tayo ngayon sa budget para review, baka ma-reject yung ating template dahil kailangan natin sumunod dito sa bagong local budget memorandum, number 92 particular. So ito, naglabas ng mga template. Importante tayo sumunod sa guidance nito at sundin natin yung template na binibigay. So maraming changes po. Yung dati mong budget na ginagamit na template, ah pwedeng siyang hindi matanggap. Pwedeng, depende ho sa city or sa municipality, no? Kung tumatanggap pa sila ng luma, di pwede mo ipasa. Pero kapag hindi mahigpit at well-informed yung budget office, malamang ma-reject at kailangan sumunod sa bagong mga template. So, regardless that, syempre, mas maganda, sumunod na lang tayo. Though yung city or municipality ay hindi pa nag-a-adapt sa bago, hindi pwede. Kailangan nila sumunod. Ito yung guidance. Alam naman nila, taon-taon nagbabago nagkakaroon ng memorandum ang Department of Budget Management para magbigay ng guidelines lagi. No? Taon-taon bago gumawa ng annual budget, particularly sa atin sa barangay. So yung plantilla ng personnel is hindi wala naman po na bago. Then next is yung statement of indebtedness which if applicable lang, wala rin naman po na bago. Ngayon, ito sumunod. So yung Annex Q. Yung Annex Q, nagbigay sila ng sample ng Barangay Expenditure Program. Yung dati, nagbigay din naman sila ng sample. Pero iba yung pangalan eh. Ang sabi nila, sample barangay annual budget, mismong barangay annual budget ang pangalan. Okay? Ngayon, ang ngayon ang ginawa nila is barangay expenditure program. Etong barangay expenditure program, makikita natin doon sa ordinance eh. So therefore, magiging part ng ordinance etong barangay expenditure program na to. Mahaba-haba ito, no? Which is composition of two major yung receipts and then yung expenses. So under the receipts, yung under ito ng sa budget preparation form number 1 which kinalasify yung receipts whether regular and non-regular. So kung ano may nakasulat doon, ito rin yung sinusunod natin, no? A, B, C, D, ito sample niya lang is A, B. So therefore yung C and D wala siya. Yung 8 to barangay sa IC, other fees yata yun if I'm not mistaken. So ito lang yung nasampulan niya na yung barangay na ito. Then we have also yung syempre yung mga performance indicator target for the budget year. So annual per budget. So pinagsama ngayon yung pinuse yung budget preparation form number 1 at yung budget preparation form number 2. Yung budget preparation form number 1 ginawa itong doon sa budget year lang po, no? Itong format na to. Then binangga ngayon doon sa expenditure program na nasa budget preparation form number 2 ng budget year. So may gap, meron tayong BSFP, yan, and then we have the uh, yung SPA, yung Special Purpose Appropriation. So, ayun, maliwanag na maliwanag ngayon. Then we have the ending balance, which supposedly is equal to zero. Kung ano yung estimated income, yun din yung estimated expenditure na amount. So, ang balance natin ay zero. So, it means lahat ng estimated income are fully appropriated to different expenditure programs. Alright? Then also may part 3 ng ito yung part 3 kasama sa ordinance to. So we have the part 3 yung general provision, section 1, section 2, section 3. So kung kailangan mo baguhin yan, wala nang problema. Alright, so that's it. Sa kabila, yung luma. O syempre, yun din yung budget na ginawa dito. So sample budget lang nakalagay. Tapos, wala na siyang nilagay dito ng mga general provision. No? Napasama kasi dito, merong general provisions. Okay. So, ito naman, pang City Hall na yan. Alright. So, yun po yung changes natin na kailangan ma-monitor natin habang gumagawa kayo ng budget manually kung nilalagay nyo sa Excel yan at pinapasok yung template. So, make it sure you follow itong local budget
Memorandum number 92, June 9, 2025. So available naman yan sa internet. You can download it for your reference. So for our next discussion, so maliwanag na to number one, is yung number two naman, review of barangay budget process for 2026. So bakit ko ba i-discuss to? Siyempre, may kinalaman niya sa ultimate goal natin, which is yung discussion talaga ng barangay budget preparation using yung system. Okay, to number two, review barangay budget process for 2026. So, una is, hindi man nagbago, ito pa rin, no? We need to establish yung budgeting framework. Okay, yung budgeting framework is like a wish list, no? Ano ba yung mga wish natin para sa barangay? So may tatlong klase ito. Yung barangay development plan, which is the long-term plan, o kalimitan 6 years, o usually 6 years talaga ang pinapakita nito. Then the second is yung barangay development investment program, which is the 3 years budgeting. And yung last, yung Barangay Annual Investment Program, yung BAIP, ito yun, which is part nitong number two, yung isang taon yan, nandito yung pupunta sa BAIP. Ang pinaka-importante dito, yung BAIP. Okay? Kasi kasama sa pinapasa natin ito. So some city or municipality under their budget department, nagre-require sila nitong Barangay Development Investment Program. Para tinitingnan lang nila kung align ba doon sa wish list o dito sa Barangay Investment Development Program, the 3 years, align ba yung bait? Okay, minsan nahingi. Pero usually, hindi naman kasama talaga yan. No? Kasi one time ginagawa lang naman yan eh. Yung 3 years, ay 6 years, one time lang yan. Then, ang annual investment program, ito yung talagang isang taon. Okay? So, nasa sa inyo po yun kung if you present your annual budget for the day, to give also yung Barangay Development Investment Program. Yan eh kung hinihingi lang. Pero kung hindi naman, di wag nyo na i-present, yung vibe na lang talagang hinihingi. Okay? Now, after we have established yung budgeting framework, wish list lang yan. Ito yung gusto namin, kung ano, dalawang computers para dun sa daycare or something like that. So, nandun, no? Ang gumagawa nito, usually yung council, yung Barangay Development Council, headed by the punong barangay, at may mga different na mga parties or individual na kasama dito. No? Kasama yung sanggunian, kasama yung mga NGOs, mga presidente, even the senior citizen. So, sama-sama sila naggagawa ng annual investment program. Once we have established na itong BAIP, okay, nandun na yung mga wishlist natin. So this time, gagawa na tayo ng budget preparation talaga. Okay? So ang key players ito, yung punong barangay, then we have the barangay treasurer. Then for the documentation, sinama ko na dito si barangay secretary. Ang totoo talaga, itong dalawa lang to eh. Punong barangay sa barangay treasurer. And kasama yung BDC, which is coming Barangay Development Council. Yung secretary dito is somehow, siyempre, under preparation of resolutions and ordinance. So kasama siya, sinama na natin. Okay? Una is, ito, importante. So, una, kapag gagawa ka na ng budget for the year, example natin for the year 2026, and this is may discussion on 2026, kasi baka pagdating ng 2027 preparation, iba na naman yung guidance natin. So make it sure, sakali, if you're the subscriber ng ating video tutorial, so you might as well, magbibigay uli ako ng update on the next year if ever na bago. But now, ito yung focus natin, discussion of our budget preparation 2026. So the first step is you gather financial data. Yung treasurer, pupunta yan sa accounting department para humingi ng financial statement. For our case, for the year 2026, syempre ang past year niya ng 2024. So, syempre, napagpasa ka na ng mga report doon, income, and also yung disbursement, mga disbursement voucher. So, gumagawa yung accounting department uh, ng financial statement base sa mga pinapasa natin, no? So, yung financial statement niyan, binubuo ng dalawa lang naman sasabihin natin importante. Yung income statement, yung statement of changes, statement of comprehensive income na bagong pangalan ngayon. And also yung balance sheet, which is a statement of financial position. Okay, una muna yung income statement. Ano ba nakikita natin sa income statement? So, nakikita natin yung actual income na pumasok.
from the record of the accounting, and also yung expenditure na pumasok. Either capital expend, either yung ano lang pala to, operating expenses lang pumapasok dito under income statement. Kasi yung capital expenditure, papasok yan doon sa balance sheet as part of the assets. Ano po? Kaya yan ang hihingi nyo. Okay? Actual income, expenditure. Ito ay pinapasok natin sa budget preparation form number 1 under yung first column ng past year. Okay, nandun. Kasi pinapasok natin yung actual amount as per template. Kaya hihingi ka na po ng financial statement. Okay, kapag gagawa ka ng budget ng for the 2024. Then next is kasama doon, hindi ginagawa natin to 2025, supposedly September, October. So tapos na yung January to June ng 2025. So ang tawag doon, actual year na talaga, actual year ng 2025 no, per semester. Okay? So, wala pa namang financial statement yan. Ang hihingi mo dyan, trial balance. So, trial balance, consisting lahat ng mga accounts. So, kasama dyan yung account ng income statements kay account ng balance sheet. So, sama-sama siya. Trial balance po yung nahanapin natin from January 1 to June 30, 25. Okay? The next, mali po ako dito, actual year. No? Hindi pa siya actual year, kundi hindi pa nangyayari kasi kung gumagawa ka ngayon second semester which is July to December na November pa lang tayo no supposedly. So ito ay budget year pa rin yan under second semester. So kung anong natira doon sa budget year ng 2025, ito po ang sumasagot diyan. Okay? So mangyayari dapat meron kang yung budget year nitong 2025 minus tong actual, ito yung second semester. Ibig sabihin ito po yung natitira pa sa mga pinaglaanan o appropriated na mga expenditures and income. Okay? So, yung remaining, ito yung second semester mula doon sa budget ng 2025. Then lastly, yung budget year 2026. So, paano ka magiging ready dito? So, ihanda mo na. Usually, nagbibigay yung, nabigay na yung NTA sharing natin per barangay. So, alam na natin yan. Tapos, yung hanapin mo yung RPT na kung meron kayong real property tax na based on history or based on 2025, magkano ba yung amount? So usually, nag-a-add lang tayo dyan, no? At least mga 5% to 10% increase. So para nag-estimate na tayo. Then kung ano yung income ng 2025, usually, other than NTA, no? Kasi NTA, particular, alam na natin yan kasi binibigay na kaagad yan. Yung mga iba, yung RPT, yung share sa community tax, yung subsidy, something like that. So minsan, pinaparehas natin yung 2025 at ini-increase lang natin to, mga 5% increase or 10% increase. So depende. Kung di man nag-increase, so wala ang problema kasi yun talang sa tingin nyo ang mangyayari sa 2026. Okay? And then also, nag-estimate na tayo ng mga expenditure. Okay? So dito, sa paggawa natin budget year 2026, kukunin na natin itong BAIP. Okay? Yung wish list nung ginawa ng Barangay Development Council. Okay, meron na tayong income at meron tayong BAIP. Itong BAIP ang magiging reference natin sa paggawa ngayon ng budget ng 2026. Okay? So maliwanag 'yan. Importante, tapos mo na muna nagawa na yung Barangay Annual Investment Program para magawa na tong budget preparation. Then also, kapag tapos ka na dyan, then time to fill up yung Barangay Budget Preparation Form number 1, 2, 3, 4. Tapos meron tong 2-A para doon sa capital expenditure, yung development fund, no? Then after nun, yung annual procurement plan, ito yung medyo madugo kasi kapag nag-declare ka dyan ng mga supplies, so you need to detail how many supplies per expenditure type coming from the GAP, coming from the BSFP, saka to the special purpose appropriation. Then afterwards is mape-present na natin sa sanggunian and some deliberations. So after deliberations at nag-approve na, so ipopokpok na yan at yung magiging ordinance. Okay? Siyempre kasama doon yung mga action plans ng bawat BSFP or mga plano, yung mga ng SPA o whatever, kung ano yung mga nilalagyan ng mga plano. So action plan na kasama dyan. Then, as well as lahat ng action plans, kailangan may resolutions. Okay? Then, afterwards, kapag tapos na yan, yung
punong barangay gagawa ng budget message, no? Message niya para papaano ba yung budget na come up ng sanggunian for the year 2026. And then lastly, i-endorse na po yan lahat ng sets ng mga forms. I-endorse na natin sa budget officer para sa kanilang review. So usually may mga checklist po na pinapasa natin, no, or endorsement letter. Okay? Then nire-review na. Then last, pag once na review ng budget officer, dadalhin sa sanggunian pang lungsod or pang bayan, ano, pang municipal, I don't know sa municipal. Okay. So para magkaroon din ng resolution para sa kanila. Okay, then yun na, gagawin na natin. Execute na natin yung budget na yun. Then, syempre, nandiyan yung accountability whether uh, from our disbursement, supposedly, sabi sa batas, syempre, we cannot disburse government funds without proper appropriation. So, doon na yun, no, accountability. So, hindi pwedeng gumasta ang barangay nang wala doon sa appropriation. Okay, or beyond the appropriation. Okay, so that's it for the number two phase, review of barangay budget process. So dito na tayo sa pinaka-goal natin, which is yung barangay budget preparation tutorial. Okay, so now, but we're using the BBPS version 26.3. So ano ba tong budget preparation form system? So I have set some notes here. Okay. The Barangay Budget Preparation System, or short for BBPS, was first introduced in 2014, no, with a clear mission to simplify annual budget preparation process for barangays. So, with the latest version, ito na po yung latest version, kasi taon-taon nababago talaga yung template natin base doon sa local budget memorandum na lumalabas, no? So, the system ensures the compliance with the latest local budget memorandum. So, syempre, binago natin itong system natin align with the local budget memorandum number 92. So, nakakasigurado po tayo na kung ano yung template ngayong bago na local budget memorandum ay align dito sa ating system. So, nag-develop po ito is Panelo Accounting and Management Advisory Services. No? The system was designed to bring is an accounting firm, private firm, and efficiency to a traditionally complex task. So, dinesign to, itong system na to, syempre para makatulong, no? Bring ease and efficiency to a traditionally complex task. Talaga naman pong paggagawa, challenging yung pag-budget, lalo na kapag simula ka pa lang bilang bagong treasurer, bagong secretary, at bagong kapitan. Yung mga template na yan, kapag ginawa mo isa-isa, mahirapan mo talaga. At ang hirap po talagang gawin ito, no, without the help of a system, sakasakali. Kung sanay ka na sa manual, edi congratulations po kung sakasakali. But aminin mo, mahirap po talaga gumawa kung mano-mano mo to gagawin dahil nagli-link yung bawat yung mga yung mga budget preparation firm na yan ay may mga link, no, sa bawat isa. Kapag nagkamali ka, manual error, human error because of manual encoding of data, talagang mahirap mag-budget. Okay. So it was done, ito under ginawa po to of its founder, no, Jun Panelo, yours truly po. I am a certified public accountant, master in business administration. I am also an accounting professor, teaching yung auditing, taxation, and part of my lecture is about the government accounting, which is natatakal naman regarding dito sa budgeting process. Okay? Alright, so dito na tayo sa main topic. Barangay budget preparation for the year 2026. So using BBPS, yung ginawa nating system. So we go now to the BBPS. So ito, naka-open na. So there is a max and minimum dito. I-max mo lang para lahat ng screen mo ay nakikita natin. So meron tayong login and exit. So login, pwedeng itong password nito, yung unang labas, unang default password is 1234. Okay? So, mamaya tayo mag-login, pumunta tayo sa help. Okay, sa help sheet. So, ano ba yung help sheet? Dito natin mamaintindihan kung paano ba nagwo-work yung system. So, yung BBPS, ang encoding lang natin dito, no, sinimplify yung encoding kasi kapag nag-manual ka lahat i-encode mo eh. So, kailangan mo i-encode
mag-encode ka ng information doon sa number one, home sheet. Okay, na doon kailangan may pasok yung information ng barangay and even yung mga names ng sangguniang barangay members. Then also afterwards, we move to budget preparation form number one. At kailangan pilapan yan. Okay? At kailangan mo pilapan to number two, yung number three, number four, and yung annual procurement plan. So ito lang yung pinipilapan itong 1 to 6 and 9. Then everything else, it goes widely, no, to the different documents na andyan yung mga binanggit nating mga plans, yung resolution, automatically it will create. So, ang gagawin mo na lang, piprint mo na lang yung pinaka-output niya. Okay? So, paano ba nagwo-work yung system, no? 'Di ba, sinabi natin, home sheet, okay? Kailangan pilapan, yung budget preparation form number 1, 2, 3, 4, pilapan, pati APP, lahat yan, papasok sa output. I-analyze ng system and then it will go to different documents pa. Kasi naka-align naman to lahat eh. Yung information mo, ginagamit ng system para gamitin doon sa other document. So, hindi ka na paulit-ulit na nagpapasok. Under the budget preparation form number one, alam natin there is a 3 years comparative dyan. Okay? We have the past year, the current year, which is divided into two, no? Second semesters, divided in 2 semesters. Then we have the budget year. Okay? Under the budget preparation form number one, ito ay naka-sum approach, naka-summary approach, I mean. Okay. Wherein, we can see under the expenditure, sama-sama na siya, yung GAP sa kay BSFP. Okay, sama-sama na. So therefore, kung ano man yung kailangan i-summarize mo, mahirap ito, no? Lahat ng sama-sama account, for example, PS, under honoraria, kasi honoraria, alam mo naman, meron kang honoraria papunta sa BSFP, halimbawa daycare, papunta doon sa lahat yan, no? Puntahan natin, balikan natin yung local budget memorandum. Yan. So, marami kang PS diyan, PS sa bawat BSFP, no? So lahat ng ang nangyayari, pinagsasama-sama niya yung system. Okay? Under the budget preparation form number one. So for example, under budget preparation form number two, yung budget preparation form number two, budget year lang to. So detailed na expenditure. So may PS ka sa GAP, may PS ka sa daycare, may PS ka sa health, may PS ka sa peace order, may PS ka sa agricultural, so on and so forth. So lahat ng yellow, ang gagawin ng system, papasok niya dito sa mission. Pagsasama-samahin niya. Okay? Either coming from GAP plus yung basic services. The same manner, this sa budget preparation form number 2, ito naka-detailed kasi ng buong budget year. Dinidetail dyan, isa-isa, kung ano ang bawat programa. So dito sa budget preparation form number 1, again, sinasumation nila. Okay? So MOE under the GAP, under the BSFP, daycare, health and nutrition, peace and order, may MOA yan. So lahat yan pagkasamahin niya dito. Then financial expenses, which is under ng GAP naman lang yon. So papasok dito. Then we have the capital outlay, which is coming from different expenditures then, even yung sa special purpose, may mga capital outlay yan, even MOE. Okay? So lahat ng yan papasok dito. Then also, meron tayong SPA, pero sa SPA na to, nandito yung for the budget year lang yung actual amount, no, later discuss ko yung actual year, yung past year I mean. Hindi na to nalalagyan kasi nga sumasama na lahat dito kapag gumawa ka ng report sa accounting, hindi na ma-identify yan kung ito ba yung appropriation from development fund, BDRM, gastos. Papasok na lahat dito yan. Either MOE or capital outlay. So dito wala na talaga tayong amount. Pero dun sa budget year, so sa actual year at budget year, kailangan to naka-identify. Okay? Alright. So budget preparation form number 2, again, detailed ito para sa budget year lang. Okay, ng expenditure. Okay, tatlo, GAP, BSFP, at yung SAP. Okay. Then yung budget preparation form number 3, plantilla.
So yung plantilla, ang gagawin ng system, kapag napila pa mo itong budget preparation form number 3, automatically papasok dito sa mga dilaw. So kapag nag-fill up ka dito sa plantilla, papasok na agad sa PS ng bawat expenditure. Okay, either GAP yan or BSFP. Okay? So automatically magbibigay ng data. Okay, so yung panglima naman is pang-apat yung budget preparation form number one kung meron indebtedness na statement of indebtedness, then the APP. So all in all, pumupunta yan sa pinaka-output natin, which is you need to print all. So kapag nag-print all ka po, ito yung output documents niya, no? Barangay endorsement, barangay budget message. So yung budget message na gagawa niya na kagad automatically. Yung barangay appropriation ordinance, barangay budget preparation form number 2, which is ito yung pinilapan mo, yung naka-highlight lang. Ito yung mga pinilapan nyo, yet naglabas siya ng 37 na klase ng dokumento. Okay? So, paano ba itsura niyan? So, meron ako generate ko yung output ng system dahil gumawa na ako ng sample na data, pinasok natin sa system. Ang sample po niyang output na yan, ito. Yan. So, Republika ng Pilipinas, Barangay Asenso. So, these are all fictitious data, no? Barangay Asenso, City of Maunlad, Province of Pangarap. So, from the Office of the Barangay Budget. So, lahat yan, pati pangalan. Then, ito yung ito yung endorsement letter, no? So, yung coming from 65824 na appropriate po ng 65824. Okay? Then we have the signature of Kapitan, then received by the budget office. Then we have the barangay budget message. Automatically nagagawa rin po ito, no? At yung mga data dito, automatically pupunta rin dito. Okay? So, regular income, non-regular income. And then we have the income allocation budget under the PSMOE financial expense capital outlay total supposedly equal yan 65,824. So ito yung budget message, no? And then signed by the kapitan. The next is we have the budget preparation authorization. So ito na yung barangay appropriation ordinance ng barangay. So ito na yung ordinance. Now, under ng section 2, ito na yung barangay expenditure program. So remember, meron tayo dito under number 922, nag-sample siya. Ang sample niya dito is yung ito, Barangay Expenditure Program. Ang expenditure program po ay nakikita yan dito sa ordinance. So, under section 2. So, under section 2 is Barangay Expenditure Program. So, from the receipts, ayan, then expenditure program ng bawat isa. So yung mga ano dito automatically po yan, nagke-create po yan. Okay? Kapag once na pinasok nyo doon sa yung sa mga forms na binanggit natin na pinapasukan ng information, automatically nagke-create na to. Okay? By the way, 93 pages po ito. Yung pinaka-set ng for this example na barangay. Nag-sample ako ng malaking barangay worth mga 65 billion yung kanyang annual budget. Kaya medyo marami. No? Depende po yan kapag maliit na yung barangay. So, it can bring out maybe mga 50 pages or less. Okay, na dito pa rin tayo doon sa ordinance. No? Okay, then we have the section 3, yung general provisions, wherein sinite natin dito yung ano ba ang legal basis or mandatory requirements. For example, yung appropriation for dev services, wala naman. Appropriation to SK, 10% of general fund, yung development fund, 20% of NTA, BDRM, the other authorized SPA, senior citizen, PWD, BCPC, GAD, nutrition, discretion fund. So, lahat naman to na mga component, pinagsikapan namin na dapat halos kompleto. Kompleto dapat. Now, in terms of the PS limitation, nag-present din kami na they are strict compliance to the 55% personal service. So, ito yung tuos
ng limitation, then kinompare yan doon sa actual na PS at sa budget, no? Which is, sabi dito, within the limit naman. Then we have the sign of the Sangguniang Barangay members. All right. So that is the ordinance. Tapos saka pala papasok yung budget preparation form number 1. So ayan, automatically pasok. Okay. Then sign yung budget preparation form number 2 naman. Okay. All right. Pinapaspasan lang natin dahil later pupuntahan naman natin to isa-isa. Medyo mahaba na ngayon, no? Okay, then we have the automatically create yung 2A. Okay, this is coming from kasi sa 20%. So yung data sa budget preparation form number 2 na paggawa ng development plan, papasok ngayon dito sa 2A. So manually, hindi mo na gagawin dahil automatically, kung ano yung pinasok mo doon sa 2A, sa 2, papasok dito sa 2A. Okay. Then yung plantilla. O ito plantilla, medyo madugo ito. Kailangan mo ipasok kasi to, no? So marami naman tong mga variables or I mean yung mga slots para sa mga tao. Ang plantilla naka-style yan under syempre sa program, no? Una, general admin personnel na SB saka yung admin staff and utility. And then susundan ito ng mga basic services, no? Na under the peace and order, under ng katarungang pambarangay. So naka ano siya, naka-plot in the same way doon sa basic services and facilities program na available. Daycare services. Kung wala kang pinasukan na personnel, so nagbablanko lang yan. No? Anti-drug, combating, wala kang pinasukan personnel dyan. Okay? So only those with the personnel na may basic services ay ang papakita ng system. Alright, that is sa form number 3. Form number 4, so is statement of indebtedness. In this case, home none naman, yung walang utang yung barangay. Then we have, sinama sa system yung old template, no? Budget preparation form number 1, the old template. Certified statement of income. Importante to, no? Kasi ito yung kasama sa pinapaskil sa full disclosure. So, kalimitan hiningi sa ibang mga barangay, ibang mga city or ibang munisipyo itong certified statement of income as part of the budget sets. So dalawa ito, yung budget preparation form number 1, dati, no? Ito yung dating template way back before pandemic pa yan. Then budget preparation form number 2, ayan. Okay, then we have the annual procurement plan. Okay? So per program ito, una mo sa GAP, sa office supplies niyan. Then under the basic services, BDRRM. So maraming slot din po kapag inopen nyo to, maraming slot yan. So pinapakita lang ng system yung kung anong mga portion lang yung pinasukan natin. Siyempre hindi napapakita yung mga vacant na mga rows. Ano po. Then we have the resolution number 2025 regarding AIP. Okay? So ito po yung resolution niyan. By the way, yung system, after mo mag-create ng budget preparation, di ba, I said, nauna yung Barangay Annual Investment Program kasi wishlist nga yun eh. Pero ang ginagawa ng system, mag-create siya ng panibagong BAIP para mas maganda. Okay, parang i-recreate niya yung BAIP, no, para mag-align ngayon doon talaga. So we were making sure, no, na align talaga yung budget preparation from number 2 mo at 1, yung 2 particularly, dito sa BAIP dahil nakikreate niya uli, no, recreate ng system yung BAIP na according to the budget preparation form number 2. Okay? So, we are confident na kung ano man kahanapin itong tinignan yung BAIP, no, kung certain programs ay nakapasok ba doon sa form number 2. Okay? Kasi ni-recreate niya eh. Nire-recreate ng system. So, now, kung meron ka naman ito na available at pinipirmahan ka agad at pinapasa ka agad dun sa city or sa municipality, ito na yun na yung gamitin mo. Pero in this case, if you want, wala kang BAIP, nagre-recreate yung system ng another BAIP. Okay?
So, naka ano under ng General Public Services. We have the social services. Yung numbering natin, system generated po itong numbering na to. So, based on ang numbering nito is based on yung aklat ng manual, Philippine Barangay Budgeting Manual, 2024 edition by Attorney Julian Pacificador Jr. May naglabas siya ng textbook nito. So, yung numbering, how we number yung BAIT. So, pattern po dito, yung guidelines ng paggawa ng BAIT na account number. Then we have the third one, yung economic services. Then the last, yung other services. Alright. So next, yung mga resolution na to ng bawat fund. So, halimbawa, development fund resolution. Okay? Automatically created po ito. Then next yung resolution naman sa SK fund. Okay? Sisiwala yung SK. So meron siyang separate na budget, which is we have already a system for the SK budget. So tingnan nyo na lang, search nyo na lang sa YouTube na merong SK BBPS na program for the SK. Paggawa naman ng budget. Ngayon yun, for the 2026, bago na naman din po yung template na yun. Parang ginaya ngayon sa barangay. Okay, medyo kinomplex na masyado. Pero may iba tinanggal. So, tingnan nyo na lang po. Check nyo lang kung interested kayo. And also, we have the annual barangay. Ito yung mga plan, no? Una muna, yung BDRR plan, yung coming from the budget preparation form number 2, automatically it goes here. So, hindi mo na parang gumawa ng plan. Okay, kung may plano ka naman na initially na naipasa na, so, I don't know if it is aligned with your current budget for the 2026. So if you're in doubt, let the system do it. Ito na yun. Okay? And after ng plan, so meron tayong resolution para dyan sa BDRRM resolution. Then next yung senior citizen plan, hinati natin. Magkasama yun, PWD sa senior citizen. Kaya mapapansin mo, 0.50%. So 1% na kasi, kalahati ng 1% is 0.50%. Yun ang title. Then we have also yung disability naman. And then isang resolution para doon, senior citizen and person with disability. The next is the Barangay Council for the Protection of Children, BCPC. So some cities or municipality wala rito, pero since na ito ay importante, no. Yes, 1% is mandatory, so importante to, dapat hinahanap nga. Okay? Yung BCPC, we have the action plan and then the resolution for such, yung barang BCPC din. The next is we have the GAD. Okay, GAD plan. Okay, gender and development. Okay, under na client focus, organizational focus, and then attributed programs. Automatically rin po yan. Lahat ng plans na to, automatically created. Then we have the resolution for such gender development plan resolution. And we have the nutrition action plan and budget. So nutrition action plan. Then we have the resolution. So per action plan, you have the resolution. We have the annual HIV/AIDS prevention plan. Yes. There you go. Combating HIV, resolution naman. The next is we have the annual discretionary plan. So, ito yung discretionary. So, sa mga guidelines naman, di na pinapakita itong discretionary. However, some of the cities or municipality, they still using the discretionary plan. A discretionary fund, which is now in the system, is a part of the GAP. Okay, under the MOE, yung discretionary na yan. And to support, we have also the action plan for the discretionary. And as well as we have the barangay resolution. Next is we have the barangay anti-drug abuse, so BADAC. Okay. And the resolution for such. Then we have the peace and order, BPOC action plan. Then we have also the resolution. Then we have the Barangay Human Rights Action Plan. Kung sakali yung iba may naghahanap ng city or barangay, ay
municipality. At least you have also the automatically created an action plan. If ever, eto, wala to eh, zero. Just in case if it's zero, so hindi mo na isama. Wag mo na isama sa pagpasa. Pero yung system, nag-produce ng action plan. Pero walang amount. Kasi nga, hindi siya na-budgetan. Then lastly, we have the barangay financial report. So ito is actually these are optional and compulsory to the other city. Iba-iba kasi po eh. So some of the cities or municipality are asking for the barangay financial report. So automatically it created also. Okay. Ito ay actual year, first year, second semester, and budget year. So ito yung barangay financial report. Alright, so that's it. Ito yung pinaka-output. Alright. So we now go back to the system. So we need to log in. Sabi ko nga, log in 1, 2, 3, 4. Now, if you're familiar with the sa mga introductions natin, you go right away on this topic. Fast forward. Kasi marami naman kumuha ng mga system na ito. You go to fast forward. Ano ba yung changes ngayon ng Barangay Budget Preparation Form number 26, the Barangay Budget Preparation System 26.3 dati base sa dati. So, i-discuss ko muna yung para sa mga meron ng system na to. So, ang gagawin nyo is, syempre, alam na natin to home, edit all, print all, then we have the link all, max min. So, once you have already the copy of this latest version, doon sa mga dati nang merong system, ililink mo lang, pindutin mo lang tong link all, and then yung luma na file mo do sa older version, ay kakopy niya uli yung mga information para hindi ka na mahirapan kasi mahirap maglagay ng mga pangapangalan na naman dito eh. Okay. O yun lang po, link all. Ito ang mangyayari, itong sheet na to, itong home sheet na to ay mababago. But yet, kailangan mo pa rin syempre i-modify because the information coming from the old version, yung mga iba na yung mga date doon, kailangan mong baguhin at iba yung mga information. At least may na-save kang time. So sa mga bago pa lang na nakita itong system na to, so all you need to do is to fill out itong mga white fields na ito uh, to adapt yung system doon sa information ng barangay. So let us start from the region. Kunwari, this is region 4A, then the barangay name is Asenso, Barangay Asenso, kunwari. Then the town is City of Maunlad. So this is a city. You can choose either city or municipality. So in our case, city. Okay? Then province is province of Pangarap. So if happen na kayo ay nasa mga NCR or Metro Manila, they have the district number. So you need to input here. Kunwari, district number 4. Okay. So, ang itsura niyan, mangyayari, is Barangay Asenso, District 4, City of Maunlad, Province of Pangarap. Ito yung mangyayari niya na pangalan. Pero kung wala namang district, delete mo lang yan. Sa mga walang district, o Barangay Asenso lang siya. Okay? Then next is the past year. For our example, 2024 ngayon, ang past year pala. Then current year, and we're doing the budget preparation year of 2026. And then also, bago nalagay na natin dito yung basis or guidelines natin na paggawa kasi sumasama to sa budget message, no, and or endorsement yung reference na yan. Then budget appropriation ordinance number, so depende sa inyo. Tanong mo sa secretary naman gumagawa ano bang number na susunod na ordinance natin ngayong taon na to. Wala number 2 na yan, sinap sa 2025 or either way around, 2025-002, depende sa format nyo. So, pasok nyo lang po. Then, Development Fund Resolution, pang ilang resolution na yan? 2025 pang 10, AIP Resolution 11, ay kunwari, yung budget message date, kung kailan na, anong date noon, yung session nyo, ang session and minutes dito, yung pinaka-last, no, after deliberation, kumbaga, nag-undergo na itong Devil Deliberation. So, nakapag-debate na, then final na, pipirma na, yun ilalagay mo yung session na yun at yung minutes na yun. Then, sino ba nag-motion for the development fund? Sino nag-second the motion?
Sa AIP naman, sino ang nag-first motion? Sa AIP, second motion, 3. Si 3 Consi pangalan. Then we have the budget session time. Regular session number, yung minutes number. Okay, minutes reference number. So, lahat ng ito ay kukunin ng mga per dokumento. Okay? Then, pababa is we have the budget year and document number reference. So, ito pala yan dito yan. Di ko lang nabago. Okay. Then we have the name of the punong barangay, the SK chairman, then the barangay councilors. Ang attendance niyan, sabihin mo lang kung present or absent para sa lahat ng mga resolution ay hindi sabi niya absent siya. Then as well as syempre, punong barangay president, SK chairman, president secretary, president treasurer secretary. Okay. Then we have the barangay secretary name, barangay treasurer name. Yung development fund or the barangay development council, no. So this is optional. Dati kasi sumasama sa pirmahan ng mga dokumento. So hindi na namin to nilalagay. So optional na yan. Kung lagay mo lang dyan, okay lang. Pero hindi na siya kukunin ng system. Then the other signatories, we have the city accountant or municipal accountant, then yung city budget office. Ito, yung CPDC head o yung LPDC head, yung Local Planning Development Council. Ah, may ibang mga cities nagpapalagay na pangalan nila sa mga plan. So kapag nag-fill up ka dito, papasok yan doon sa action plan. Sila'y kasama sa signatory. Ngayon, kapag binilangkuhan mo naman yan, hindi sasama. Okay? Kung ba, yung talagang signatory lang ng action plan. Ito rin, sa city treasurer din, yung template na luma, yung budget preparation form number 1 and 2, some of the cities or municipalities, instead na yung accountant lang yung pipirma, pinapalagay nila yung city treasurer din or the municipal treasurer din, yung pangalan, katabi. So kapag hindi mo ito nilagyan, hindi nyo magpapakita doon. Okay? Then you have the username. Okay, if ever na you're interested, so just message me regarding your username. Kasi kapag sample na to, definitely you have the trial version only. Now, to get the full version, so you need to give me this username. Talagang picture na lang kasi yung bawat spelling yan at mga spaces ay nakakapekto sa numbering ng registration. Okay? So, and usually, nakapangalan siya kay Tres. Ngayon, kung nagpalit ng pangalan ng Tres at babaguhin nyo na yan, magpapalit din yung registration key. So, you need to contact me again if ever nagpalit yung treasurer, kung naka-avail ka na to before, so to give you another registration key. Okay? So, once na you have the full version, so you can access maximize yung usage nitong system. Okay. Kasi kapag mga trial version na to, may mga watermarks, di mo siya magagamit. Then balik tayo sa taas, we have the logo path file, the left and right. Okay, dito muna tayo. So, sa mga dati pa, so how will you change yung logo ba? First, you need to have the BD, what's that? I forgot yung, you should have the BMP file di ba may mga JPEG tayo, we have the PNG. So, sa system natin, looking for a picture, dapat naka-BMP file. So, from the previous discussion ko nito sa mga YouTube channel, na-discuss ko nito paano ba mag-create ng BMP file. So, pakihanap na lang. If I remember, nasa SK budget preparation form yata yung discussion ko regarding sa logo. Okay? So, all you need to do is papalitan mo na tong logo path file na to. Later gagawin natin. Okay. Then, sa escape pa naman, tuloy-tuloy yung numbering, no? Ito yung numbering ng ating ng resolution. So, lalagay mo kung ano yung number ng resolution bago sa secretary natin. Then, sino nag-first motion, second motion. Ito yung mga resolution pa ng mga plano. Then, next, yung other resolution, yung BH raw, saka reserve if case meron pa tayong another plan. So, yung system, we can provide the other plan.
Okay? So that's clear for the home sheet. If it happen na nagawa mo na yan, then you're good to go. Ito na lang logo, path file. Later na natin yan. Sa finishing touches na natin yan i-discuss. Okay, so budget preparation form number one. Okay? Again, ang lumalabas lang po dito is yung pipilapan. Okay? Mapapansin mo, sa dami ng output na yon, oops, ito lang yung lumabas. So, lumabas, budget prep. Dito po ako yung cursor ko nasa ilalim. No? Budget preparation form number 1, 2, 3, 4. So, ito lang yung block. Yung block na yan, ayun lang yung mga pinipilapan natin, including the home. Okay? Sa form, budget preparation form number 1 na tayo. Okay, under budget preparation form number 1, ito yung makikita mo, makulay. Na medyo nalilito ka siguro, makulay. But yet, ang hahanap, ang input mo lang ng data, yung mga naka-box na puti. Yun lang yan. So, in our case, nagbigay na ako ng amount, sample, para mas mabilis sa discussion. Pero if yet you're baguhan or bago ka pa lang or dati na, so pipilapan mo lang uli yan. So, itong mga kulay na yan, actually, kapag nag-control P ka, ang makukuha lang dyan, yung title, syempre, para ma-define, no, yung regular income, na total, yung mga total, ayun na yung may mga kulay. Pero yung mga kulay sa mga gitna-gitna, wala po yun. Just to block, limit your encoding para hindi ka malito. Okay, wala tayo. So, under ng number one uli ako. Now, sa mga luma at meron ng mga version ng 2026 pero mas latest ito. Link 1, pindutin mo na itong link 01. Then, pipiliin mo yung dating latest na version na susundan nito para ikakopy niya yung information. Okay. So, para hindi ka na magsulat, or mag-type uli. Okay. Then, ano bang bago dito? Meron tayo ditong navigation button na yun. Kung gusto mong pumunta sa receipts, dito ka agad pupunta. Under the portion ng receipts. Okay. Dapat, importante, nasa utak nyo yung template. Okay? Yung template. Bakit? Dapat alam nyo yung template. Budget preparation form number 1. Para alam mo yung paano mag-fill up. Para hindi ka naniligaw. Kung ano ba yung budget preparation form number 1. Ang budget preparation form number 1, again, comparative. No? We have the past year, the first and second semester of the current year in the budget. So under nitong past year yan, nandiyan receipts, kung magkano, sabi ko nga kasi kanina, saan makukuha ang data nito? Sa accounting, base doon sa discussion natin ng review. No? Kunin mo lahat yan, pila pa mo itong mga amount na yan, kung ano man yung mga particular na corresponding sa nangyari noong 2024, noong 2024, base sa data nyo. Then susunod naman yung, ito muna, income ka muna ang pasok. Then susunod naman yung budget yet with total. And then yung nangyari. So sa accounting na naman to. Tapos yung second semester automatic na yan sa system. Then the budget year. So balik tayo. So receipts. So under receipts, ito yung pinipilapan. Okay. So show all mo kung gusto mo makita yung available na data. Naka-box approach to. Ibig sabihin ng box approach, papasok ka na lang. Ngayon, kung merong data doon na hindi applicable sa'yo, leave it blank. Ganun lang siya. So, show all ko, no? Kapag sinabing show all, lahat ng available, mga spaces or data, lalabas. O show all ko. Ayun. So, under ng share from national local taxes, yun, 1, 2, 3. Iba yung numbering, di ba? 1, 1, 1, 2, 2. So, huwag ka mag-alala kasi kapag nag-ready ka, yung napilapan mo, mag-automatic na number yan. So, 1, 2, ito, 1, 2, 3 lang. Okay? Kapag show all, ibig sabihin, halimbawa, itong share from national wealth, wala ka namang fill up dito, kaya it remains number 1. Kapag nag-fill up ka ng another number na, ito, may amount, ito na yung magiging number 2. Kaya kapag nag-filter itong system, number 1, 2, 3, yun yung talaga makikita. Pero yung ibang number niyan, hindi na siya magpapakita. Itong mga blanco na to. Okay?
So, beginning balance start, kung meron man, then total, noong 2025, dito ka magpipilap muna, last year ended the budget. Etong tatlong to, pinipilapan lang. Etong dalawang to, wala naman yan. Okay? Pero pagdating dito sa receipts, so other receipts tayo, share from NTA, yung actual sa accounting, then yung budget ng 25. Ito mo napipilapan mo. Teka lang ha. Subukan ko. Didelete ko to. Ito yung ano dati, ito muna, ito napipilapat na automatic ito ang papasok. So ang gagawin mo, punta ka sa yung gases ng trial balance na nakuha mo. Halimbawa, ito ay pumasok na po ng 24 million na something yan. So yung pangalawa dito, second semester, kung ano na lang natitira, yun ang kukunin niya. So naka-gray part yan, so therefore hindi siya pwedeng baguhin. So yun ang principle niya, mga gray part, hindi siya pwedeng mabago. Okay? So pasok lang, pasok. Ito sa RPT, magkano actual, magkano ang budget noon, then magkano ngayong second semester, then we have the proposed then magkano naman ang sa 2026. Ganun lang po siya mag-fill up. Magkano yung actual, o kaya unahin nyo muna, puro 2024. Then pag 2025, dito ko muna una sa budget year kasi may information yan, pipila pa mo na lang. Then yung budget proposal, susundan mo na lang din. Okay? Lalaktawan mo na lang dyan yung mga hindi kasali. Now, just happen na meron kang other collection na hindi na-provide dito. Pwede mo siya dito ipasok. Okay? Kung wari, meron kang share from, ano ba? I don't know, no? Environmental fee. And then I don't know, no? Tapos, yung code, kailangan importante, makita mo yung code na yan. So, ang code, makikita mo dito, may account dito sa baba. Ito yung PPSAS, no? Philippine Public Sector Account, ay Standard Account I mean, PPSAS, mean Philippine Public Sector Accounting Standards. So, yung sinusunod natin, which yung COA nag-provide ng mga account codes na sinusunod natin. So, ito lang po pipili natin. No? Kapag mga income, nagsisimula sa number 1 yun. Okay. As you can see here, number 4 pala. Number 4. So, lahat ng income ay nag-start sa number 4. So, hanapin mo na lang kung anong klaseng income yan. Okay. Pero under ng national. Okay. Ibig sabihin, national, may sharing tayo sa national. Pero kung barangay level lang yan, dito kasi na letter B, barangay peace. Okay. So, nakaisa-isa dyan, peace on clearance certification kung meron man, peace imposed on registration plates, tags and stickers fee, fees on rental of barangay properties, peddlers, taxes imposed. So, ito yung mga business permit na napapasok natin. Then we have other fees sa mga billboard, operation ng sabungan. So kung ano mang meron yan, lagyan mo lang po ng amount. So yung numbering dito, wag niyo po intindihin yan dahil automatically system nagde-detect ng sequence ng numbering yan. Okay? So past year, then we have the budget year, then we have the actual of the first semester, then we have the proposed. Pipilapan lang po. Okay? So naka-box approach po yan. Okay. Remember, naka-show all po yan ha. Kapag ni-ready nyo po, pipindutin ko po yung ready. Yung only those you have encoded yung amount, yun lang yung pumapasok. Yun lang yung may amount. Yun lang yung ipapakita ng system. Baka magtaka po kayo, ba't naman ko konti lang yung ano, yung portion na to, tapos hindi ko pa ma-edit. I-show all nyo po para lumabas yung lahat. So same principle, nasa expenditure na tayo. So we have the actual. So makikita mo yung pinaka-summary na lahat nito. Summary yan. Regardless na galing sa GAP, regarding sa BSFP, regarding sa Capital sa SPA, regarding sa 2024 ito ho. 2024 discuss natin. Ayan. Total na po yan. Total sa MOE. Total na MOE. Papapansin nyo, kalimitan, maraming siyang amount sa other MOE, other supplies. Kasi diyan pumapasok yung mga nasa SPA natin eh. Yung mga special purpose appropriation. Sa capital outlay, kung ano yung lumabas sa balance sheet no, sa 2024. And then, mapapansin nyo dito, meron under na portion ng actual, dinagdagan po ng system
non-cash expenses. Wala naman po itong non-cash expenses. Kaya lang, kapag humingi ka ng income statement, merong mga depreciation po doon eh. Depreciation expenses, these are part of the standard in preparation of the income statement. So, yung depreciation po, it is yung kabawasan doon sa asset natin, no, in the principle of wear and tear, no, habang tumatagal ay bumababa yung amount ng asset. Kung nga dating bili natin sa ambulance natin is 1 million. From time to time, taon-taon, nagde-designate tayo ng depreciation, usually sa accounting department. For example, ang estimated useful life ng ambulance is 10 years. If it is a straight line method, dinidivide po yan. No? 1 million divided by 10 or merong annual depreciation na 100,000 kada taon. So, if you purchase today, for example, purchase yung ambulance 2024, so 1 million. Pagdating ng 2025, magma-minus siya ng depreciation ng 100,000. Equivalent to the 10, to the do base dun sa TOS natin, no? Estimated useful life ng 10 years. So, doon sa balance sheet, makikita natin net of depreciation, so 1 million, ang balance ngayon doon ay 900,000 na lang. But yet, there will be a recognition of the depreciation of 100,000 nakabawasan doon sa under ng pag ginawa yung income statement, mababawas yung net surplus natin. Okay? Or the net income. Now, to make it balance, we need, for the purpose lang nitong column 2 na to, itong column 3 nalagay, pero column 3 dapat. Babaguhin na lang natin. So, under na past year lang yan. Remember, itong gray na to, naka-gray doon sa mga actual at budget year kasi hindi mo nang pinapasukan yan. Dito ka lang magpapasok kasi ito yung nakita mo doon sa accounting eh. Then also, under ng mga SPA dito, walang amount. Okay, hindi ka mapapasukan dahil sabi natin dito, the SPA funds for this year have already been posted to MOE and CO as per the accounting department's record. So nakakalat na po kasi dito. Okay. Pero yet, dito sa mga budget year at actual year, meron ka pang magpapasok ka pa dito ng data. And then, dito sa current year, kung ano ito yung budget year, ito yung papasukan mo muna eh. Then papasukan mo susunod yung actual. Itong second column na to, automatic naman yun. Kung ano yung natira. Okay? Okay, go back. Under po ng receipts, nasa budget na tayo, budget proposal. Dito nagpapasok tayo ng data, budget proposal. Pero pagdating po dito sa expenditure, itong naka-gray mark na siya. O ba't nag-gray mark? Ibig sabihin, pupunta ka na sa budget preparation form number 2. Kasi sabi natin kanina, summation na itong budget preparation form number 1 eh. Summation of different expenditure coming from different programs. Yung budget preparation form number 2 ay naka-per program, naka-detail. So hiwa-hiwalay ito. Ang gagawin niya system, pagsusuma-sumahin niya na dito. So naka-gray part, ibig sabihin, automatically, once you have encoding, no, sa budget preparation form number 2, nagsasum up dito, nag-accumulate yung data hanggang sa mapuno yan, no, hanggang sa maging balanse. So pagdating din sa budget preparation form number 2, makita, ito yung monitoring balance po eh, no? So ditong 2025, supposedly zero kasi ito yung binudget natin eh. Dapat zero yan. Yung ginibudget natin 2025, dapat, hindi ba equal lagi? Ang 2025, equal lagi ang income sa expenses. Same manner dito sa budget year, dapat zero yan. So you cannot stop unless masiro mo ito, dalawang to. Okay? Pero yet dito, basta past year po, meron siyang positive minsan negative. So what does it mean? Ito yung nakita mo eh, ito yung lumabas na net surplus or net deficit. Doon sa income statement ng accounting, dapat mag-equal ka dyan. Okay? Kasi remember, pinipirmahan nito ng city accountant or city or ng municipal accountant. So kapag humingi ng record ng income statement, bago pirmahan, ti-check nila, tama ba yan? And that is the time na pumapasok ngayon yung depreciation. Kasi hindi mag-equal yung record ng accounting dito sa past year na 2024 kung hindi mo i-consider yung depreciation na amount. So, for this case, we inserted another column here, another row to define and have a provision for the depreciation. Okay?
Now, on the right mark, so may navigation kung gusto mo pumunta sa PS, pindutin mo lang yan, punta ka sa MOE, no, punta ka sa FE, Financial Expenses, punta ka sa Capital Outlay. Yan. At as you encode, yung amount dito nag-update hanggang sa yung receipt mo mag-balance ay zero. Okay, ibig sabihin kapag pinag-plus-plus-plus mo to, equal yan sa 65,824, equal dito. Kaya naging zero. Okay? And also we have the zero here. Okay. So once na nagawa mo na, no, naipasok mo na dito lahat, maliban dito sa sinasabi nating go to the budget preparation form number 2. So naipasok mo na, maliban dito, 2. You go to the 2. May pinindot ko lang yung sheet number 2. So sa budget preparation form number 2, so yung template base rin naman sa bago natin na base sa local budget memorandum. So meron tayong monitoring balances again. We have the total coming from budget preparation form number 1 na income sa expenditure dapat zero. So remain balance, okay? So ang nangyayari dito, no, is may gray part again at merong amount na wala. So for example, honoraria naka-gray part. So paano nagkaroon ng amount ito? You go to the barangay budget preparation form number 3. Inaunahin natin, no? Budget preparation form number 3. Yung budget preparation form number 3, ito, magpapasok ka dito ng mga pangalan, yung name of incumbent, position, yung salary grade. Then, ito yung may dagdag na portion. Pero ang napiprint lang yan, ito, base sa template, hanggang dito sa increase-decrease lang. Pero ito ay for our sake lang to. No? Dito ka mag-input sa yellow part. Yung amount na monthly. Kasi ma-appreciate mo kung naka-monthly siya kasi ang ating table naka-monthly eh. Hindi mo ma-appreciate kapag naka-annual eh. So, ang gagawin mo yung monthly. Then, automatically system, i-compute niya sa 12 months. Kaya naging annual. So magkano ang current year at magkano ang budget year? Kung tumaas man yan, o dilagay mo lang dyan. Kung nag-stay, same manner lang din, yung same amount lang yung napapasok natin. And then there is an increase and decrease. Ito naman sa leave credit computation, siyempre sa SB member lang naman to. Ilang session ba ang ginanap? Kung lahat 24? Halimbawa, out of 24, yung ibang konsihal ay absent. So depende gagawin mo 23, 22. So depende kung ilan ang pinasok na na leave credit. Na leave, na session, I mean. Then yung treasurer sa secretary, actually nilagay lang dito. Uh, Bumabase ito sa time card actually, sa time card. Pero for the sake of the computation, siname na lang natin sa konsihal. Kapag perfect naman siya, same manner din naman yung amount na nakukuha niya. Okay? So, ang factor niya, 1 to 25, then we have 20.967. So, pag multiply ito yung annual credit na matatanggap niya for pinasok niya ng 2025. Okay? At binudget natin ng 2026. Then, we have also show all, no? Kapag show all uli, ibig sabihin yan, may mga naglalabas yung mga vacant lot na pwede mong pasukan. Okay? For example, sa admin, no? Kung meron ka pang other than that na papasukan o marami pang slot, huwag mo kayong mag-alala, marami mga slot yan. Other piece and order, hindi lang 20 ang pwede yan, marami yan. 200 yata yung slots nito. Sa katalawang pambarangay, hindi lang 20. No, supposedly dapat 20. Pero marami rin kasi ibang barangay, marami maglagay. Health and nutrition, maraming slots din, no? Available. Under the daycare, marami pong slots. Under the anti-drug abuse campaign personnel, marami pong slot. Agricultural services personnel, pasok lang kayo kung meron. Combating HIV/AIDS personnel, kung meron man. Okay. Then, combating HIV, we have the Information Reading and Research Development Center. Alright, so may mga blanco na. Kapag ni-ready mo, print A, ibig sabihin ng print A, print annual. Annual lang ipiprint niya.
Pero isi-shrink niya pa rin. So, ipiprint niya, ito yung pinapasa natin, yung annual. Ngayon, kung gusto mo makita yung print monthly, ipiprint niya yung may monthly din. Ngayon, kapag sa mga deliberation, para maintindihan ng konsihal, ito po yung monthly base, ito yung annual base. So, pero ang template na pinapasa natin po, yung print annual. Yeah. Okay. And then if you have already if you have again the older version nito, you have the link 03 dito. I-link mo na lang kasi nga we are providing continuous update to our system. Now, it happen na syempre para makapag-avail ka ng update. So, bibigyan ka ng copy para hindi ka na mapagod o nakakapagod kasi susulat ka na naman. Ano ba yan? Susulat na naman ako. Bago na naman. Not unless may bagong template, no? You have no choice but to rewrite again yung dating mga information na. So, you have no choice. Okay. But now, if you have a choice na meron kang yung same lang naman yung data nito dati, i-link mo lang para hindi ka na mapagod. O, link 03. So, yung gagawin niya, yung plantilla lang yung ililink niya. Okay? So, once we have encoded your data here, so may mga total yan per service facilities. Pupunta-punta na kayo yan dito sa budget preparation form number 2 ah, sa bawat account ng BSFP2 ng budget preparation form number 2. So, for example, under the gap, may honorary, ay, pumasok na. Okay, you cannot change that sa gray part. Mid-year bonus, o amount, year-end bonus, lalagyan mo lang amount niya yun. Then we have the other bonuses. Etong monetized leave, automatically din kasi nakakompute doon sa budget preparation form number 3. And then, productivity incentive. So, fill up ka lang dyan kung meron. Show all mo nga, sir. O, ano pa ba yan? Ayan, may mga show all pa. May personal benefit contribution, service recognition incentive kung meron man. Tapos meron pang slot again dito kung meron pang other uh, you need to appropriate na expense under ng PS. But then, ipapin na dyan, kung ano mga available na dito, pila pa mo lang yung amount niya, tapos kakagad eh. Okay. And then, about the travel expenses, so, babaguhin mo lang to amount na to kung naipasa na sa itong sample na to. Kuwari, under the travel expenses, may 50,000 ka lang, baguhin mo na yan. Remember, kapag nagpapalit ako ng amount dito, nababago rin dito, no? So, para to make it balance, babalik ko sa 900,000. So, zero pa rin. So, dito ka lang, yung monitoring mo, under ng gap, magkano amount. Usually, ang technique naman kasi is, inuuna mo na yung mga, pagdating sa budget preparation form number 2, ang technique po, uunahin mo yung mga mandatory. Okay, huli mo na tong mga gap, BSFP, baka punta ka na, pasok ng amount dito. Pagdating doon sa mga basic services, wala ka na pala at sa mga mandatory. So, ang technique dito, pupunta ka dito kaagad sa development fund. Okay. Yung SK fund, automatic po yan. Nagbibigay na ng amount. Ayun yung 10% na share niya. Development fund, ito. Ayan. Development fund, merong slot dito, ibig sabihin open yung PPA mo kung ano man ang kung ano bang gusto mo ilagay dyan. Pero yung mga BAIP numbering, account code, BAIP preference code, hindi po siya pwedeng baguhin. Expected output, yan. Ngayon, account code ito. Okay. So, kung meron ka nito, halimbawa, basahin nyo muna yung available na mga data bago ka magbura. Baka magkaroon ka ng idea. Halimbawa, construction of animal center, dati hindi mo binabudget na yan. Oh, maganda to ah. Okay, depende. Baka naman titingin ka sa BAIP, yung account investment program, barangay annual investment program mo. Ngayon, kung wala doon, di mag-fill up ka, o kaya burahin mo yan, yung mga nandito. Ngayon, kung wala ka naman BAIP, at nagmamadali ang gawa ng budget, basahin mo kung ano itong mga nandito, then put some amount. Ang gagawin mo dyan, i-delete mo itong amount na to, i-delete mo yan, no? And then, paglaanan mo. Ayan, automatic naman yan eh. Yung magkano yung amount niya yan, ito talaga yung amount, 10.9, no? Ang balance pala 3.5. Ito dito makikita mo eh, ano yung balance eh.
Ang budget preparation form number one ay 10 million daw. Kung saan ba makikita yun? Di ba doon sa dulo? Auto-computed yan ito. Under ng development fund, ayan o, 10.9. Auto-computed yan. So, diyan ka. Pagdating sa budget preparation form number 2, itong 10.9 na yan, lalagyan mo na amount. O, in this case, 7.2 yung amount. Kasi, under ng ano pa lang tayo eh, under ng social development yung binura ko eh. Eh, paano tong mga economic development, buray ko rin. O yan, ito yung mga amount. O, economic development, tapos itong environmental, delete. So, zero. So, ang gagawin mo, isa-isahin mo ngayon, lagyan mo na amount ngayon yan. Kung saan, basahin mo mabuti to. Kung may idea ka, at magkaroon ka idea. Halimbawa, construction ng animal safe shelter, rehabilitation, daycare. Nasa social development po ako. Rehabilitation, procurement ng medical equipments. So, depende ngayon. Kung pag wala po dyan, basahin nyo muna yan. Then, kung wala, din saka mo siya burahin at ilagay yung tama. But make sure na you get code, no? Halimbawa, purchase of livelihood equipments. Ito nakalagay na, ito yung equipment. So, ang gagawin mo, babalik ko lang po yung amount, no? Control C ko lang. Ayan, para balik back to zero, no? Now, ang discussion natin today is yung halimbawa, code nito. Importante ho kasi na may code ito, eh, no? Tama yung code. Check ng review ng budget, yung codings mo mali. So, you need to code it properly. Halimbawa, ah, so under ng construction, makita mo dito sa kanan, ang 1070599 is other machinery equipment. Okay? So, for example, ang nakalagay dito, kunwari lang, dito, pupunta. Kunwari lang, pabilisan lang muna to. Kunwari ang code dito, 405. Other gains. Teka, mas tingnan mo to. Construction ng animal shelter. Other gains ba yun? Mali. Yan po hanapin natin. No? So, ang gagawin mo, pupunta mo dito yung cursor mo. Yung code. Para palta, no? Ito yung cursor ko ngayon. Then pupunta ako sa get code. Tandaan ko, hinanap ko construction ng animal shelter. Ito yung other property yan eh. Other structure. Punta ako sa get code. Ito yung cursor ko muna. Dapat ito yung cursor nyo ha. Kung ano yung papalitan yung code. Ito. Get code. Then meron dito amount. I mean, fields. Pero gagawin nyo dito, huwag kayong magpisusulat dyan. Hahanapin nyo ngayon dito. So, since nasa capital outlay yan, number one yun. Mga asset ay simula sa number one. So po yan, other structure ba yan o other property or other machinery. So other machinery equipment po yun. Ito. So pinili ko tong other machinery, itong number na yan. Mapapansin mo, sumulat siya doon. Then okay. 10705,990, kapag in-okay ko, yun ang pipila pa niya. Yun, other machinery na siya. Okay? So yun lang po, kapag nagbabago po kayo dito ng mga pangalan, kailangan mong yung code na to mabago. At the same time, ibabagay mo na expected output. Halimbawa, nilagay mo dito wala akong maisip na yun eh. Halimbawa lang, iniba mo to, dapat ibagay mo expected output. Buburahin mo na rin to. Yung performance indicator, baka di applicable yan, babaguhin mo na rin. Time ng budget, na target ng budget, babaguhin mo na rin. Yung code, babaguhin mo. Then yung amount, ilagay mo kung ano yun. Ganun po yun tayo, no? So, tapusin mo yung development fund, zero out mo yan, susunod yung BDRRM. So may mga naka-ano rin dito no na nakapila. Show all, naka-show all po yan ha. Kaya makikita niyo may mga blanco. But this time, kapag nagbago ka po dito, kailangan mong baguhin lahat yan. Okay? Ibabagay niyo yung pinasok. Ngayon, kung sakaling ito na yung amount, ito na yung account na gagamitin mo, PPA I mean. O di lang yung baguhin mo lang yung amount. Then, bagay na yung mga ano na yan, bagay na yung mga nakalagay na amount, na mga wordings yan. Yung PPA, kailangan mo ipasok ulit dito, objective. Eto, man-wrap checking lang yan. No? Importante kasi may account title yan. So, kapag dapat may charging to Kapag hindi mo na-charge yung account na yan, hindi ka magbabalanse doon sa mga ibang dokumento. Kaya makikita mo, unbalance, unbalance.
ano ka, tatawag ka sa akin ngayon, bakit na ano balance? Usually, ang naging problema nila, nalilimutan nila lagyan ng account code. Okay. Nagpasok sila dito ng halimbawa, nagpasok sila dito ng PPA, yung account code hindi nila nilalagay. So, hindi papasok yan doon sa iba pa mga dokumento. Dapat may account code yan. Alright? At tama. So, pila, hanggang sa maging zero yan. Senior citizen naman, ito yung papakitaan ka, ito yung budget. Dalawa ito, no? Sa senior citizen, appropriation for SC. So, senior citizen muna, then nagbibigay yung system ng, ito ba, ang 50% compensation niya should be equal to, dapat mapa-equal mo yan dito. Then, appropriation for PWD, dapat mapa-equal mo dyan. O yan, lalagyan mo na ng amount. Halimbawa ito, donation financial assistance, so hindi naglagay ng amount dito. Di okay lang. Kasi di naman mga capture system yan, makaka-capture lang, itong amount lang to. So hanggang sa maging zero siya dito. Okay? Susunod, BCPC. O yan. So naglagay ng mga example ulit dito, then lalagyan mo na ng amount, pupunuan mo lang yan. Ngayon kung wala ka diyang choice, wala ka diyang sa mga choices, wala hindi ka napaibig na sa mga PPA na binigay namin. So, di burahin mo, kung kulay puti naman yan, then lagyan mo ng, kapag binura mo lang to, kailangan palitan mo ulit, ito expected output, performance indicator, target budget, yung account code, yung amount, yung concern, yung objective, lahat ng kulay puti, kailangan mo baguhin sa madaling salita. Okay? Then God, yan. Then nutrition. Yung nutrition, wala naman siyang amount. Kaya 100,000, nalalagay dito, dapat sa budget preparation form number 1 yun. Appropriation for nutrition, nilagay mo dito kasi 100. So therefore, inaasahan sa iyo ng system 100 din. Kaya dapat 100 yan. Ngayon, kapag natapos mo na po yung development plan, BDRRM, senior citizen, BCPC, God Nutrition, ang susunod mo naman ay yung mga BSFP, no? Yung basic services. Yung basic services, mga daycare, nakadepende yan, o PS muna, MOE, training. So may mga slot, kapag ito open slot, ibig sabihin editable. Meron mga gray part, ibig sabihin, binigay na ng system yan, hindi mo na kailangan burahin. Okay? Then may mga gray part siya, gray part di na para paltan. Pero may mga white part, pwede ka maglagay. Kung ayaw mo, di mo trip to, di mo diyan ka magdagdag. So yung system kasi nagbigay na ng data, no? Ito yung usually na account. So kapag yan ang usually na account, ang dapat ipasok mo na. Peace and order, isa-isayin po natin yan. Okay, basa, ano ba yung nasa system natin? Nagbigay na ng mga idea. Amount na lang ilalagay mo. Amount na lang. At kapag wala sa idea dito ng system, ang gagawin mo, kapag may slot, dyan ka magpasok, then lagay ka ng amount. Be sure to make it expect. Ikaw na gagawa ngayon ng ano expected output na ginawa mo, performance indicator, target for the budget year, tas amount code. Alright. So, dire-diretso lang hanggang sa matapos mo yung basic services and facilities program, then tapos naman yung gap. O, ito na yan, pang general na po ito. Kasama dyan yung PS, then magkano yung traveling, magkano yung training, magkano yung janitorial services. So, ayan po yan. Tapos may mapapansin ka dito, may mga gray part again, no? Halimbawa, under ng gap tayo drugs and medicine. Sabi niya, refer to health and nutrition services na lang. Instead na dito ka magpondo sa gap, ilagay mo na lang doon sa health and nutrition services, doon sa BSFP. Ito medical and dental laboratory, doon ka na lang din ilagay, sayang naman yung slot mo dito. Okay? Doon mo na lang ilagay, no? Binablock niya na. Mas bagay yan doon sa health and nutrition services. Sa agriculture man, halimbawa nakalagay, agriculture, marine and supplies. Ilagay mo na lang sa agricultural. Kung wag ka na dito mag-amount, doon na lang doon sa BSFP doon. Okay? Military police at traffic, doon na mo lang lagay sa peace and order. So, para talaga naka-align, you know? Huwag ka na dito sa gap, doon ka na doon sa basic services na lang. Tapos ito naman, mayroong ibang kulay, extraordinary, miscellaneous spending. Ito yung discretionary fund. So, yung discretionary fund, automatic 2% of RPTNY. Ito yung nag-auto-compute na discretionary. So, lalagyan ko dito ng variable. Halimbawa, may ibang barangay nga pala,
Walang discretionary pa rin. So lalagyan ko dito ng variable. Kapag nilagay ko itong zero dito, gagawin niya zero yon. Okay. Yun na lang gagawin ko. Pero yung may mga discretionary fund, automatic nagko-compute siya. Kasi hindi mo siya may edit dito, naka ano po yan eh, naka-edit, naka-protect po yan eh. Ang pwede niyo lang pong pasukan ng data yung mga kulay puti. Ano po? BH raw, nasa under ng GAP ng MOE, yung other MOE, Barangay Assembly, okay? Kung pag hindi ka pa sapat, pwede sa GAP pa yan. Barangay Day, yung piyesta, pwede rin yung sa GAP, Gasagad, I mean. Okay, pero pwede ka rin maglaan din dito sa admin. Sa GAP, I mean. GAP, when I say GAP, yung ano po ay to GAP. General Administration. Kapag sinabi ko BSFP, yung Basic Services. Okay, ano pa? Yan, itong mga kulay puti niya, pwede mo siyang pasukan na mga iba pang mga expenses account na under ng GAP. Okay? So, ganun lang po siya mag-fill up. I-zero mo to objective, i-zero yan. I-zero mo yan. Yan. Kapag mo sa zero yan, pag pumunta ka sa number one, supposedly zero din to. Okay? Tapos sa tayo po, sa 2, sa 3, yung 3 in fact, inuna na natin para ma-fill upan yung honoraria. Then you go to the number 2, which is meron ding link to. Yung form number 2, kapag meron ka luma na ng version nito, link mo lang para kopyahin niya yung pinagpapasok natin na data. Ay, yung pinagpapasok mo dati na data doon sa old or previous version mo ng budget. Okay, ano pa? We're almost done. Ah, number 4. Wala naman. Kung meron man, sulat mo lang. Creditor, kunwari, Land Bank of the Philippines, nangutang ka ng yung barangay, ay yung barangay mismo. Date contracted, term, yung amount. So, kung wala, libas blank. Then annual procurement plan, show all mo lang ulit, show all. So papasok ko lang yung mga data dyan. So there are some available slots ng mga descriptions or items. So slot for the basic services, for the BDRF fund, senior citizen, BCPC plan, God plan, BADAC, kung ano man yan. So yung gray part, automatic na po yan. Lalagyan mo lang dito ng data. Then ready. Okay? Then we have the account. Then we have the list. May list po tayo dito. Halimbawa, punta po kayo sa list. Dito po may mga tips. Ano ba pwede sa development fund under social? O, ito po yun. Then ano yung account code na pwede? Ito po yung mga listing namin na example. So kung wala ka maisip, tingnan ko muna sa list. Tingnan mo, baka meron ka dyan na gustong bilhin or i-program. Economic development, meron din dyan. Environmental. Under ng BDRRM, kung meron ka mga PPAs dyan. Ito yung mga suggestions na mga listing na accounts. Appropriation for God, under the client focus, progression focus. So meron. Okay? Then help. Alright, tapos na. So once we have already done, no, tapos na yan. Oh, paano ko ngayon mapiprint, sir, yung, ano, yung data? Gagawin mo print all. Ayan, print all. Mapiprint all natin. Print all. Okay. So lalabas ngayon lahat ng mga dokumento. So nagfi-flicker-flicker yan kasi remember, di ba, may mga show all, saka meron tayong ready. Ang ginagawa ng system, nire-ready niya na. So tinatanggal niya na yung mga blanco ng mga information. Okay, para hindi ka na mag-show all or ready sa bawat sheet. So yung system na nagre-ready. Okay, so unang lumabas yung ordinance. Ay, ordinance. Endorsement. Yan na, ito na po, mula kaliwa, pakanan, ayan na po yun. So kapag pinrint nyo po ito, at may logo na yan, so naka-ready na po yan. Pwede na i-print yan. Sige, subukan natin. So endorsement, message, ordinance. So kung piprint mo isa-isa, isa-isa ka magna-navigate ng sheets. No? Endorsement muna, then message, ordinance, number 1, number 2, number 2, number 3, number 4, number what, all, 2, ABP resolution. Ito, AIP, then we have the AIP, remember, nag-produce siya ng panibagong AIP. Kung meron ka ng AIP na ginawa ng system, nag-reconstruct siya ng another AIP para talaga align na align doon sa pinagbabudget natin.
Okay? DF resolution, SK resolution, BDRM. So marami po. So balik tayo sa home. Again, print all ko lang po lang. Print all. Kasi kapag nag-home ka, mawawala uli yung lahat ng sheets. Babalik lang doon sa mga dapat pilapan. So nag-print all uli po ako. So ilalabas niya lahat ng printable na dokumento. So ang ginagawa namin dito is, eto na, para madaling mag-print, hindi para buksan mo yung isa-isang sheet. Ano po? So eto, makinig ka po. Ah, tapos na, no? Lahat, nakita mo balance, nakita mo may balance yan. Ah, nakatabon kasi itong recording tools ko. Sa message, makikita mo dito, balance uli. Yan, dapat balance lahat yan. Kapag hindi balance yan, ibig sabihin meron kang may na-miss ka doon sa number 2 na account code. Yung ordinance, andyan lahat. So, balik ito, home. Kapag nag-home ka, bumalik lang uli dito, no? Print all. So, paano ka ngayon makakapag mag-print ng mabilisan? Isi-save po natin sa PDF. So, nag magpi-print all ka muna. Okay. So, yan. Kapag yan, okay na, inspectionin mo lang, baka may lumampas-lampas. So, normal lang yun, baka may mga lampas eh. So, ang gagawin niyo po is, file, ito na po, para ma-convert sa PDF. File, save as, ito, save as. Then, instead na Excel binary workbook, syempre, hanapin mo natin, halimbawa sa download. Lagay po natin sa download yung, yung PDF. The Excel binary workbook po yan, gagawin natin, piliin mo yung PDF. Yan. Itong save as type, no? PDF dapat yan. Then options, at papasok siya sa download na portion, na folder. Options, ito po, entire workbook. Pinutin nyo. Then okay. Okay, ang file name niya pupunta po sa download under na BBS version 26. Kuwari, lagay natin, date ngayon, 11/16/2025. Ito yung version niya. So, save ko na. Medyo matagal-tagal po yan kasi maraming file. So, umiikot yung cursor ko. Antay lang po natin. Yan, napapublish na. Okay. Once natapos na po yung no, yung umiikot, punta na natin. Okay, sa downloads. Ayun, ito po yun. Okay? So, subukan natin tingnan. PDF. Ayun, bukas na. So, ito po yung ginawa natin, no? 93 pages. So, yan. Ito na. Yan. So, nakita nyo na yung mga blanco dyan, tinanggal niya na yung may amount lang, pinasok niya, not unless meron siyang title. So, piprint nyo lang po, 93 pages. Itong sample natin, kunwari. So, kung yung pinakita natin kanina, ito rin din naman po yun. Okay, parang na nagawa lang din ako. Dahil di naman tayo nagbago ng mga amounts. Ano po. So, yung discussion natin kanina, ay same lang din. So, yun po siya. No? So, balik po tayo sa system. Okay, so home na ako. So, paano magpalit ng logo path file? So, dapat naka-BMP file. Okay. Meron akong other separate na video dito paano yung BMP file mapalit. So, in our case, ang gagawin mo is
kailangan mong puntahan kung saan mo sinave, no, yung file. Okay. So this case, hanap ako ng ibang logo. Ito, may logo 1, logo 2, no logo. Ito yung file name dapat na BMP file, logo 1. For sa left, then right, BMP file, then logo blanco. Kasi yung iba hindi naglalagay ng logo. So, halimbawa, meron na kayo ito, logo 1, logo 2, no logo. Then BMP file na yan. So, i-right click mo lang tong yung tatlo na yan. Kahit sino doon. Then, hanapin mo yung properties. Then yung location, yung path file. Ito po yung path file. Yan. So, ikakopy ko ngayon, Control C. Control C. Hinighlight ko, kompleto. Control C. So, i-okay ko na po ito. Hindi ko na kailangan. Puntahan ko ngayon itong system. Ito po yung path file, no? At dito sa taas, Control Victory V. Ayan. Ayan po yun. Okay? So, ito yung path file na kukunin natin. Ang gagawin ko para ma-refresh yung system, lalagyan ko ng no logo, then show logo. Okay. If it is left, and right naman, may right and left ako, no logo, then show logo. Okay? So, para ma-check ko, titingnan ko yung print all kung nagbago ba siya. Ito actually nagbago na siya. Ibang logo na yun. Okay. Kung lumit yung logo, mamaya solve natin yan. May lumit ang logo eh. Kasi pag nag-convert sa PDF, kalimitan, yung mga logo lumiliit. So napalitan na yung logo natin, iba na tong logo na to. So hintay lang natin matapos. So nag-open na siya, ito yung logo, message, yan. Yung iba ay lumiit ba? Sa mga resolution, lumiit eh. Ito, tama naman yan. O yan, lumiit. Halimbawa, lumiit po ito, no? So, paano natin ito maayos? So, para maayos natin yan, either o dalawa una, ah, isang method is pindutin mo yung control, tapos yung mouse, meron yung parang bilog, up and down. O, up and down mo lang, ganun lang refresh niya, ayun, bumalik na ulit sa dati. Yung mga lumit lang, ito, lumit, up and down lang. Ayun, babalik ulit sa dati yan. Okay? Pindutin mo yung control, hold mo yung control, tapos up and down ng mouse mo. Yung up and down, yung ano po, yung buttons, yung parang gulong. So, taas, baba, taas, baba. Ayun, taas, baba. Ayun, magbabalik na po yun. Okay? So, home na ako. Kapag home, okay na. Alright, so ano pa ba nagiging problem? So, sa tingin ko, okay na. So, kung pagsindan niyo lang po itong ating tutorial na to at kung meron kayo ibang tanong, you can contact me through this number at yung messenger ko, Sir Jun GP. Okay? Uh, ano pa bang kailangan ko i-discuss? Now, wala na. Wala na akong di-discuss. If just anything na may question po kayo, just let me know. If you're interested, just find me here through my contact number. All right. Also, thank you and God bless sa ating lahat.